At ito na nga, inuumpisahan ko ng magbalat ng saging para sa gagawin kong maruya. Ito yung saging na saba na gagawin kong maruya. Yung ingredients, all-purpose flour, saka yung saging. Wala kasing harina kaya yan na ng kadalasan nalagay ko yung harina binibili sa tindahan. Naglalagay pala ako dito ng kunting asin sa harina para mas malasa. Ayan ang all-purpose flour. All-purpose flour ang ginamit ko. Kasi dapat yung binibili doon sa tindahan na harina. Meron namang all-purpose flour, pwede na yun. Pares din naman yan. 4 na takal pa lang linalagay ko na harina. Eksakto lang yan doon sa lutuin kong maruya. Ayan. Imimix ko na yung harina. Lalagyan ko ng tubig, pakunti-kunti lang. Para mabalance mo kung okay na. Kasi dapat malapot yung harina. Para dumikit yung yung saging. Ayan. Pakunti-kunti na tubig. Chinachancha ko lang. Kung malapot na. Pag malapot na, ay okay na yon. Pwede na yon halo yung saging dyan. Ayan, pwede na. Okay na yan. Pwede nang ihalo ang saging. Ayan siya. Malapot na. Dapat nag-sticky na yung harina. Para dumikit yung saging. Ayan, minimix ko na dyan yung saging sa hinalo kong harina. Ayan, hinalo-halo ko na. Pwede nang iprito. Ayan, nag-umpisa na akong magprito ng maruya. Ayan, binabaliktad ko na. Ayan ang aking pinipritong maruya. Nabaliktad ko na. Nahirapan ako magbaliktad kasi nadikit. Ito na ang unang batch na linuto ko. Patapos na ako sa aking nilulutong maruya. Ayan, hinahango ko na ang mga maruya na aking niluluto. Yan, last na yan. Yan, sarap. Sarap sa kape yan. At ito na nga ang aking linutong maruya. Merienda namin. Masarap yan pag may kasamang kape sa merienda. Merienda na. Ayan, kape. Kape lang, wala nang gatas. At saka maruya ang aking linutong maruya. Ayan. Kain tayo. Tulog pang aking kasama kung wala kasi. May merienda.